Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang angel number mo. Ang tanong natin para sa reading na ito ay ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 months? Ano ang may encounter mo? Ano ang dapat na ingatan or iwasan? (991) Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Sign itong angel number mo na ready ka na para sa bagong yugto ng buhay mo. May mga taong totoo sa'yo at saka meron ding hindi. Pero kailangan mong unawain kung ano yung aksyon na dapat mong gawin na hindi rin makakasakit sa kapwa mo. Kahit na may mga maling komento patungkol sa iyo. Kasi malalaman mo din kung ano yung pinanggagalingan ng person. At saka magkaroon din ng tamang desisyon kasi connected ito para sa present mo at saka future. Kailangan din na acceptance sa buhay mo kasi meron ng bagong yugto sa buhay mo na ito yung dapat mong simulan ng positibo. Ito naman ang message ng mystical cards para sa mga Scorpio. May sitwasyon sa buhay mo na ikakasaya mo or ikakagulat. Merong maghahatid sa iyo ng magandang balita patungkol sa karir mo, negosyo, o kaya sa ina-applyan, or kahit sa love life. May ilang Scorpio na naiisip mo na wala nang darating na mabuti sa iyo. Pero sa bawat challenges ay may blessings. At sa bawat blessings ay may challenges. Hindi naman kasi lahat ng naging matagumpay sa buhay nila ay hindi hinarap yung kapalaran na nangyayari sa iyo. Mas magiging matapang, wise at matatag ka lalo na sa pananampalataya mo sa may kapal. Maging totoo ka sa sarili mo at walang dapat ikatakot, lalo na kung tama naman ang pinipili mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles. Pinapakita sa cards mo na goal setter ka at saka gusto mong magkaroon ng fairness sa love man ito, sa karir mo or negosyo. Ano man yung sitwasyon or desisyon na kinakaharap mo, maingat mo tong pinagpaplanuhan. Sa karir or negosyo, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na meron kang ma-achieve. May ilan sa inyo na gusto mong magpalit ng trabaho. Kasi sa career or negosyo, naniniwala ka sa sarili mo na meron ka pang makakamit na mas malaking tagumpay. Pero hindi agad dito yung desisyon mo. Kumbaga, pagpaplanuhan mo tong mabuti at success ang ipinapakita ng mga cards. Sa career or negosyo, marami ka nang sinubukan or inaplayan na negosyo or trabaho. At ito na yung tamang panahon na darating na sa iyo yung trabaho na para sa iyo.
Hindi ka mapili sa trabaho. Pinapakita na masipag ka. Tinitingnan mo maigi kung meron bang magandang resulta yung mga pinapasukan mo. Maganda yung nagiging resulta or outcome ng karir mo or negosyo. At saka nakikita sa aura mo yung kakayahan mo at saka kung paano mo dalhin ang sarili mo, kaya ang ilan nakakakuha ka kagad ng trabaho. Ang ilang single, nagiging close na kayo ng potential person or magiging close kayo. Pero kahit ito na yung pagkakataon mo, hindi mo pa rin sasabihin sa potential person na gusto mo siya. Ano man ang gender mo, hindi mo papahalata doon sa person na gusto mo siya. Itong The Sun na card ay success pa rin. Naka-4 na cards ka na para sa tagumpay. Yung mga katanungan mo sa buhay ay magkakaroon ng kasagutan na mas lalong magpapasaya sa iyo. Yung achievement na makakamit mo ay sa summer na season. Ang ilan sa summer, magpaplano kang umuwi sa magulang mo or kung saan ka lumaki. Sa relationship, nakatatlong cards ka na magpapakasal na kayo ng person mo or magkakaroon ng celebration dahil sa magkakaroon na kayo ng baby. At kung ang ilan sa inyo meron kayong hidwaan ng person mo, maaayos nyo ito. Posible rin na hindi nyo na pag-usapan, magtutuloy-tuloy na lang kayo sa nangyayaring sitwasyon sa buhay nyo. Two of Swords in reverse, Ten of Swords, Page of Wands. Ito pa yung ibang cards para sa ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 na buwan. Ano yung dapat iwasan or ingatan. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na hinarap mo na kung ano man yung kinakatakutan mo. Kasi ito na yung final battle mo sa situation. At kinumbinsi mo na mismo yung sarili mo na ito na yung ending or closure kung ano man yung magiging resulta ng sitwasyon na kinakaharap mo. At posibleng ang ilan sa inyo, bukod sa iniwasan mo na itong person na ito, yung mga toxic na situation, marami kang babaguhin sa sarili mo. Ang ilan sa inyo, pupunta ka pa ng ibang lugar or ibang bansa para lang makapagsimula muli. May desisyon kang gagawin na hindi mo pa nagawa kahit kailan. Pwedeng makatanggap ka ng messages or phone call sa person or person mo. Sa financial, ang ilan sa inyo, nagiging negatibo yung kaisipan mo kasi yung mga pinaplano mo hindi nagkakaroon ng katuparan or hindi ka kumikita katulad ng inaasahan mo. Pero base sa mga cards, pagkatapos nitong paghihirap mo ay meron ng good news na darating sa money. Posibleng makapag-loan ka na or merong unexpected na financial na darating. Ang ilan sa inyo lalago yung financial na meron ka, ang iba naman ay lalago yung negosyo mo. Para sa ilan sa relationship, magkaroon kayo ng iisang desisyon ng person mo kung ano yung dapat patunguhan ng relasyon. Kasi may ilan sa inyo na may sikretong malalaman ka patungkol sa person mo. Ang problema ng ilan sa relasyon ay betrayal, patungkol sa money o yung mga nakaraang sitwasyon na hindi naungkat sa iyo. Itong additional card na The Hangman, may sitwasyon sa buhay mo na hindi ka muna agad nagdedesisyon. Pinapakiramdaman mo muna kung ano yung magiging reaction ng person mo or ng ibang tao bago magkaroon ng final decision.
At kahit sa card na ito ay pinapakita na mag-iiba na yung priorities mo. Para sa ilang single, napaka-pasensyoso mo sa paghahanap or paghihintay ng the one. At saka marunong ka na ring makiramdam kung yung person ay tapat sa'yo or hindi. Makakaiwas ka na masaktan. Itong The Sun at The Hangman at itong pangatlong card na The Death in Reverse ay aalamin natin kung ano yung para sa kalusugan. Itong mga cards na ito ay nakadalawang cards ka na malinaw na sa iyo yung sitwasyon kung ano yung kinakaharap mo. Pero may ilang Scorpio na hindi mo muna tatapusin kung ano man yung mga nangyayaring problema sa buhay mo. Kahit na pinapakita na itong The Sun card at saka ang The Hangman na nagkakapareho sila ng meaning. Na may mas magandang reward or kapalit yung mga paghihirap mo or kalungkutan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, yung positibong aura mo ay naibabahagi mo sa mga nangangailangan nito. Ang ilan sa inyo kung meron ka mang health issues ay malalagpasan mo to pero paunti-unti. Ang iba naman meron kang health issues pero hindi mo to pinapatingin. Kumbaga iniisip mo lang na meron ka sigurong sakit pero mas maigi na magpatingin ka para hindi ka magkaroon ng anxiety or stress. Ang ilang single, aminin mo man or hindi, merong person na nagpapasaya sa puso mo. Iniisip mo siya at saka nakikita mo rin yung person. Kaya lang, hindi mo masabi yung feelings mo. Dahil sa natatakot ka na baka i-reject ka niya or layuan ka na niya. Dahil sa ang ilan sa inyo na Scorpio, close sa iyo itong person na ito or maybe kaibigan mo siya, ka-schoolmate or kaklase. Kasi sa mga cards pinapakita na ang ilan sa inyo, yung person malapit lang. Ang ilan sa relationship, sinisikap mo na maging payapa yung relasyon nyo ng person mo at saka hindi mo na iniisip pa kung ano yung mga negatibong dumating. Ang gusto mo ay maayos yung relasyon nyo. Pero base sa mga cards, may pagkakamaling nagawa yung person mo sa iyo na ito yung magiging dahilan para matapos yung relationship nyo. Pero syempre, may mga Scorpio na nagpapatuloy pa rin yung relationship kahit na merong issue. Pero may ilang Scorpio na nilet go mo na yung person mo kasi tingin mo hindi na talaga magiging maayos pa yung relasyon nyo. Ito naman yung cards na feelings ng person mo, pero pwede rin ipakita yung feelings mo. Ito yung mahirap matanggap sa buhay natin guys, kahit ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, na alam na natin yung situation pero hindi pa rin natin matanggap. Huwag mong biglain yung sarili mo sa mga iba't ibang nangyayari sa buhay mo. Mag-focus ka sa kung anong future ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Ganon din sa person mo. At katulad na sinabi sa mga tarot cards, matatanggap nyo na ng person mo kung ano yung naging resulta ng relationship nyo. Ito yung mas magbibigay ng kapayapaan sa inyo ng person mo kahit gaano man ito kasakit. At kung ano man yung nangyaring kalungkutan, merong bagong simula. Nakakaharapin kayo ng person mo. Kaya hindi kailangan mag-give up sa mga goals or plano sa buhay na kahit magkanya-kanya man kayo ng person mo. At yung mga natuklasan mong sikreto ng person mo, hindi ikaw ang natrap sa sitwasyon, kundi yung person mo.
Naglalakad yung person mo or nasa situation na parang walang nangyari. Pero soon, may marirealize din siya. Marami mang naganap sa buhay mo na hindi mo maintindihan, mabubuhay ka na ng totoo, hindi na ilusyon. Nahihirapan ka man sa situation pero magiging maganda pa rin or makulay ang buhay mo. Pwedeng family member, kaibigan mo, or spirit guide mo na magbibigay sa'yo ng advice or guidance para mas lalo mong maisaayos ang buhay mo na hindi kailangan lingunin pa kung ano yung nakaraan. At saka, merong single or nasa relationship na yung binitawan na salita ng person mo ay nananatili pa rin sa isip mo. Ito yung magiging dahilan para ang ilang Scorpio ay tuldukan na kung ano man yung relationship or connection mo sa person. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Sagittarius. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. U, W, O, J, F, H, D, Q.